Welcome to Donmar TV News Channel. Pinalalayas din ni Senador Manny Pacquiao ang mga barko ng China sa West Philippine Sea sa magitan ng liham na ipinadala ni Pacquiao kay Chinese Ambassador Wang Zilian na may petsang April 10. Umapila ang senador sa gobyerno ng China na raspituhin ang soberenya ng Pilipinas. Giit niya nakakaalarmang impormasyon na merong 220 Chinese vessels sa Julian Felipe Reef at ang presensya ng mga barko ng China sa ating teritoryo ay nakakapagpalala sa tensyon. Bukod dito ay nagdudulot lang ng pagkawatak-watak sa Asia-Pacific region ng pananatili ng barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas at nagsusulong din umano ito ng destabilization sa international rule of law. Pakiusap ni Senator Pacquiao sa China maging unifying figure ng regional solidarity at dapat ay makipagtulungan ito sa Pilipinas upang magkaroon ng kapayapaan at kooperasyon sa buong Asia-Pacific region, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Pag hindi kayo umalis dyan, pagsusuntukin kayo ni Senador Pacquiao. Ito, nagsalita yung China. Kasi 'di ba merong mga bumabatigo sa China, nagsalita yung ambassador nila dito sa Pilipinas. At tama nga naman ako, naniniwala dito, may point naman ho siya. Wag ho nating kakalimutan yung magandang na itulong ng China sa atin, ha? Pasok. May mensahe ang ambassador ng China sa Pilipinas. Ano yun? Sa gitna raw ng mga nananamantala sa hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa, dapat daw alamin ng Pilipinas kung ito ang point niya, sa mga taong nananamantala, ibig sabihin meron ho talagang yan eh. Kasi talaga namang totoo na may mga gatongero. Merong hindi tayong pinagkakasunduan, pwedeng maayos to. Kaya lang merong talagang mga gatongero. Okay? Yung mga, alam mo na, yung mga amuyong dyan. Ang totoo nitong kaibigan, nagpapaalala rin ng China sa mga donasyong bakuna at iba pang tulong nito sa bansa. Yan ang tinutukan ni May Bermudez. That concludes our program. Thank you very much. Paalala ng ambassador ng China sa bansa na si Ambassador Wang Zilian sa Pilipinas, may pagkakaiba man daw sa ibang issue, kailangang magkatuwang na labanan ng China at Pilipinas ang coronavirus pandemic. Mula raw umpisa ng COVID-19, dapat alam na raw ng Pilipinas sa ngayon kung sino ang totoong kasangga nila. Some countries, while looking on Philippines' vaccine insecurity with indifference, but try to sow discord by taking advantage of the differences between China and the Philippines. We should stay alert. Together, tougher the time is, wider our eyes open. We should eventually know who the real friends and reliable partners are. Bilang magkapitbahay, normal lang daw ang may mga pagkakaiba. Ang importante raw, for neighbors, it is normal to have differences. What matters is that we handle them in a mature and constructive way. Let me say again, what matters is that we handle them in a mature and constructive manner. China always values promise and integrity. We Chinese people always mean what we say, and we also firmly believe that a friend in need is a friend indeed, and time will tell. The pandemic is test for friendship. Paalala ng ambassador ng China, 3.5 million doses na ng Sinovac ng China ang dumating sa bansa. 1 milyon dito, donasyon nila. Bukod pa raw dyan. Grabe So ayan yung tulong, wag ho nating makalimutan yan. 3.5 na, ang 1 milyon libre, yung 2.5 hinatid na ho dito sa atin, tapos aside from that, yung panahon na nagkakaproblema ho tayo, sila rin ang nag-donate ng mga mararaming PPE. Ang mga PPE at test kits mula sa kanila. Real gold can... So ibig sabihin, whether we like it or not, okay, meron man tayong colonial mentality na masyadong western ng ating utak, hindi ho natin mapapagkaila na ang China ay tumulong sa atin during the pandemic until now. Yun nga ang problema Lagi ko nga sinasabi sa kanila itong mga bumabanat-banat na ito Ang tanong, yung bang inyong kinakampihang bansa at na sinasabing ipagtatanggol tayo, asa ng tulong nila sa panahon na tayo ay nagkakaproblema? Sa panahon na tayo ay merong problema sa COVID, asa no ang tulong nila?
Di ba wala? Nga. Hindi, totoo eh. Isipin nyo na lang. Nga tayo dun sa mga bansang gustong-gusto ninyo. Tapos sa totoo lang, etong ayaw na ayaw ninyo ang puno ng tulong na ibinibigay sa atin. Withstand the test of fire. China's test kits and PPEs withstood doubts and suspicion and proved to safeguard Philippines' fight against COVID-19 since last year. This year, doubts and even smear also came before and when Chinese vaccines arrived in the Philippines. Now, the Chinese vaccines have become the major source of Philippines vaccination. I also believe that China-Philippines friendship and cooperation will withstand. Sabi ni MMD Doc, dapat lang na magbigay sa kasi ang virus galing sa China. That is so unfair na isipin natin na yung virus galing sa China. Hindi ho ganun dapat ang ating thinking. Kahit anong gawin natin, sabihin na natin doon man ang galing o whatsoever, hindi ibig sabihin kasalanan na nila yon. Kaagad na kailangan sagutin nila lahat. Hindi ho ganun yon. The test of time. Nanawagan din ng ambassador sa mga vaccine-producing countries na huwag mag-hoard ng bakuna at mga materyales sa paggawa ng bakuna. Sinisira raw ng ganitong vaccine nationalism ang ginagawa ng international community para sa equal distribution ng bakuna. Giit naman ng ambassador ng Russia na safe ang bakuna nilang Sputnik V. May 40 taon na raw ginagamit sa buong mundo ang human adenovirus vector technology. Ang bakuna raw nila ay may 97.6% efficacy. Nagkasundo na rin daw ang Russia at ang Pilipinas para sa 20 million doses na Sputnik V. May Bermudez na katutok, 24 oras. Sagutin lang natin itong banat nitong ilang Sabi nila, double-sided ang China, traitor din yan, gray zone strategy ginagawa nila, doon tayo sa nangyari sa Scarborough. Excuse me, wala naman ako sinabing magbulag-bulagan na lang tayo. Sige, oo tayo sa China, oo tayo sa China, oo tayo sa China. Wala akong sinabing ganun. Ang sinasabi lang natin, let us be fair. Okay? Anong ibig sabihin? Laging sinasabi ng ating Pangulong Duterte, hindi natin hahayaan lang na paalisin tayo doon. Okay? But we share, okay, and diplomatic way. At huwag tayong suhol dun sa mga taong mga basta lang makatulak. Hindi, dapat labanan tayo, labanan China, labanan China. Hindi dapat ganun. Sabi nga, let's treat it maturely. Isipin natin ng mabuti sino ba ang tumutulong sa panahon ngayon. Hindi natin isusuko at hindi tayo magbubulag-bulagan. That's not the point. Huwag niyong baliktarin ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi tayo isusuko. Yun. Kaya nga sabi niya, huwag kayong umalis dyan. Okay? Huwag kayong umalis dyan. Ibig sabihin itong mga Pilipinong ngingisda. Pero, huwag naman tayong tanga na nagpapasulsul din doon sa mga galit lang dahil gusto lang nilang hindi tayo tulungan.